Hi guys! Ngayong araw, nagluto ako ng tinolang manok guys. At nilagyan ko siya ng dahon ng sili at saka sayote guys. Alam nyo ba guys na ang dahon pala ng sili ay napakarami palang sakit ang kaya nitong gamutin dahil ito ay nagtataglay ng mga vitamins at minerals na kailangan ng ating katawan. Narito ang mga benepisyo guys. Una, gamot pala ito sa arthritis. Kung ikaw ay nasa edad 50 pataas, malamang ay nakakaramdam ka na ng pananakit sa iyong buto-buto. Sa may mga arthritis, hindi biro ang sakit na dala nito. Kaya naman, mahalaga na kumain ng nilagang dahon ng sili dahil kaya nitong tanggalin ang pamamaga dahil meron itong anti-inflammatory properties. Pangalawa, gamot ito sa shingles. Ano ba ang shingles? Ito ay sakit sa balat na nakukuha sa isang virus na katulad sa smallpox or bulutong. Nakakatulong din ang dahon ng sili sa pagsugpo ng sakit na ito. Pangatlo guys, anti-stress din siya. Dahil sa antiseptic properties ng dahon ng sili, nakakatulong ito na linisin ang toxins sa loob ng ating katawan. Pwede din itong panggamot sa buni at iba pang sakit sa balat. Pinapalakas din ito ang ating resistensya dahil ito ay nagtataglay ng phytochemicals at phenolic acid na nagpapalakas ng ating katawan. Pwede mo din itong gawing tsaa at inumin upang bumabang iyong timbang o gawing pampapayat. At dahil sa antioxidants at mayaman ito sa vitamin A, vitamin C, vitamin B1 and 2, iron, calcium, potassium, maiiwasan mo ang pagkakaroon ng mga sakit tulad ng cancer, cataract at iba pang sakit sa puso. Ito rin ay pampababa ng cholesterol level. Kung ikaw ay may sakit na sa puso at mataas ang cholesterol, maaari mo itong inumin upang mapababang iyong cholesterol level at maiwasan ang atake sa puso. Ito rin ay nakakatulong sa pagkakaroon ng insulin. Dahil ang dahon ng sili ay may taglay na photochemical, tinutulungan itong ating pancreas o lapay na mag-produce ng insulin na nakakatulong sa mga may sakit sa diabetes. Isa din po ang hirap matunawan. Uminom lang ng pinakulo ang dahon ng sili, pagkatapos kumain ng makakatulong ito upang tulungan ang ating bituka na durugin ang ating mga kinain. Ito rin po guys ay gamot sa lagnat. Pwede din ito sa may mga lagnat. Magdiktik lamang ng dahon ng sili at ihalo sa langis at ilagay sa iyong noo upang makatulong sa pagpababa ng iyong lagnat. Gamot din ito sa sugat. Magdikdik ng dahon ng sili at ihalo sa langis ng niyog at pwede na itong panlinis ng sugat. Isa din ito ay pwede sa may mga ubo at sipon guys. Maganda ito lalo na kung may mga baby guys. Ihalo mo talaga siya sa tinola guys, katulad ng ginawa ko guys. Hinalo ko siya sa tinola kaya nagustuhan ng baby ko ang tinola ko guys na niluto ko kasi napaka-perfect po ang combination kapag ang tinola mo, hinaluan mo po ng dahon ng sili at saka sayote guys. Napakalaking tulong po ito sa baby natin para guminhawa ang kanyang mga nararamdaman katulad ng ubo at sipon dahil po sa taglay na bitamina ng ating dahon ng sili guys. Kaya kami dito sa bahay guys, kapag may ubo at sipon na kami guys, talagang lagi ako nagluluto ng sinabawang manok guys. Yan ay tinatawag nating tinola guys. Masarap pa ito guys pag damihan mo ng luya. Yun po ang pinaka-base niya, ang luya, tsaka onion and garlic. Pag yan po ang dinamihan mo sa tinola mo guys, napakasarap po ng tinola mo guys. Sa tinola guys, hindi lang po dahon ng sili ang pwede mong ilagay dyan guys. Pwede mo din pong lagyan ng malunggay. Yun po ang pinaka unang sikat na lagi natin nilalagay sa tinola guys. Pero para sa akin guys, mas prefer ko po ang dahon ng sili. Kasi bukod sa madami siyang benepisyo guys,
bagay na bagay pa siya sa tinola guys. Yun lang guys. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog for today guys, na kapupulutan ko ng aral guys na ang sili guys ay hindi lang siya basta-basta dahon guys. Ito rin ay nagtataglay ng napakaraming benepisyo guys. Kaya try nyo na rin guys. Bye bye!